Naranasan mo na bang pumasok na sobrang aga para umiiwas sa traffic? Yung tipong mas pipiliin mo lang ang tahimik na office kaysa sa siksikan na daanan. Akala ko, safe ang maagang oras. Mali pala. Ito ang dalawang karanasan ko sa workplace sa BGC. Parehong totoong nangyari. At hanggang ngayon, kapag naririnig ko ang tunog ng elevator, bumabalik lahat. Maaga akong pumapasok noon. Simple lang, dahil ayoko maubos ang pasensya ko sa biyahe. Ayoko ma-stress sa mga driver na singit ng singit. At ayoko maubusan ng gas sa gitna ng traffic. Kaya, 5:30 AM, nasa office na ako. Pagdating ko, tahimik ang floor. Yung ilaw, hindi palat bukas. Yung aircon, mahina ang ugong. Nilapag ko yung laptop sa mesa. Inayos ko yung gamit. Tapos kumuha ako ng baso para magkape sa pantry. Pagbalik ko, umupo ako at nag-scan ng to-do list ko. Reports, emails, follow-ups. Normal na umaga lang. Pero habang nakatingin ako sa screen ng laptop ko, napatingin ako sa madilim na parte ng office. Yung area na puno ng bakanting tables at upuan. Doon ko na-realize, ako pa lang ang tao sa floor. Ilang minuto pa lang lumilipas nang may dumaan sa gilid ng paningin ko. Una, akala ko reflection lang o baka shadow lang ng ilaw. Pero inangat ko yung mata ko. May nakita akong babae. Nakaputi, mahaba ang buhok at hindi siya naglalakad. Lumulutang siya dahan-dahan papunta sa desk ko. Una, malabo ang mukha niya. Parang laging nakablur kahit malapit na. Madumi yung puti niyang suot. Kita mo yung mga ugat sa braso at sa kamay niya. Pero yung mukha, hindi mo maaninag. Biglang natuyo yung lalamunan ko. Nanlamig yung batok ko. Para bang may yelo na dumikit sa balat ko. Ang gusto ng katawan ko, tumakbo. Pero yung utak ko, iniisip na lang, baka pagod lang to. Baka guni-guni mo lang to. Sobrang aga mo kasi pumasok sa office. Pero, ang ginawa ko, nilihis ko ang tingin ko. Dahan-dahan akong tumayo. At lumipat ng inuupuan para iligaw yung atensyon ko. At para hindi ako harapin ng diretso. Habang lumilipat ako, hindi ko tinitignan pero ramdam ko na papalapit siya. Tapos, biglang huminto yung ugong ng aircon. Tahimik. Sobrang tahimik. At doon ko narinig isang mahinang kaluskos. Parang dulo ng buhok na dumadampi sa carpet. Hindi ko na kinaya. Kinuha ko yung bag ko, tinupi yung laptop ko at naglakad papunta sa pantry na parang normal lang. Pero nanginginig yung kamay ko. Pagdating sa pantry, hindi ako kumuha ng kape. Nakatitig lang ako sa ref. Kasi may refleksyon. At sa refleksyon, nasa likod ko siya. Hindi ko nilingon. Lumabas ako ng pantry. Dire-diretso sa exit ng floor at bumaba ako agad. Hindi ko na tinapos ng maaga yung shift ko. Paglabas ko ng building, saka lang bumalik yung tunog ng mundo. Bosina, hangin, tao. Pero sa tenga ko, parang may naiwan na bulong na malamig. Mahilig ako umuwi ng late. 8 PM hanggang 10 PM, nasa office pa ako para iwas traffic. Ginagawa ko ng ibang trabaho na pwede para bukas. Para kinabukasan, scan na lang onte
at onting ayos kapag may mali. Isang gabi, nasa 17th floor ako. Bukas yung laptop. Update report 1, update report 2. Tahimik, focused. Ang alam ko sa ganong oras, halos wala ng tao sa office. Yung 17th floor, parang office na iniwanan ng lahat. Tapos, may narinig ako. Para bang may nagtatakbuhan galing pantry papunta sa elevator. Una, inisip ko baka may naiwan. Baka may nagmamadali. Pero bakit may nagtatakbuhan? Kung wala naman dapat tao. Tumayo ako. Dahan-dahan ako naglakad. Yung ilaw sa hallway, maputla. Yung tunog ng sapatos ko, rinig na rinig. Sumilip ako sa pantry. Wala. Sumilip ako sa elevator area. Andun sila bumungad. Yung mga maliliit na tao. Pero walang mukha. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Yung balat nila, kakaiba. Maputla na may halong light blue. Parang malamig na katawan na matagal na nasa tubig. Naglalaro sila sa tapat ng elevator na parang hinihintay ako. Nanlamig yung tuhod ko. Parang ayaw nang gumalaw. Bumalik ako sa pwesto ko agad. Naglikpit ng mga gamit. Mabilis. Pero habang nagliligpit ako, naririnig ko ulit yung nagtatakbuhan, mas malapit nga lang. Alam ko na yung problema. Kailangan kong dumaan sa elevator para makauwi. Kaya nagdasal ako saglit. Simple lang, Lord, samahan mo ko. Lumapit ako sa elevator area. Dahan-dahan, dala ang mga gamit ko. Pinindot ko yung button. Habang naghihintay, biglang bumigat yung hangin. Para may dumagan sa dibdib ko. At sa gilid ng paningin ko, may mga maliliit na anino. Hindi ko nilingon. Pagbukas ng elevator, pumasok ako agad. Pinindot ko yung lobby. At bago magsara yung pinto, nakita ko, nasa labas sila. Nakatayo mismo sa guhit ng ilaw. At parang nakangiti. Sumara yung pinto. Tuloy-tuloy yung pagbaba. Hindi ako huminga ng maayos hanggang hindi makarating sa baba. Simula nun, hindi na ako nagstay mag-isa ng sobrang aga. At hindi na rin ako nagpapalit mag-isa sa office. Kasi natutunan ko, may oras sa building na parang hindi para sa tao. At kapag tahimik na tahimik, tapos may naririnig kang takbuhan, huwag mong sundan. Umuwi ka na bago ka pa nila mapansin. Magandang gabi.